Hey mga brods, alam nyo ba? Ito pong si Cliff Fudge, ito pong high flyer na physical ng Meralco Bolts forward. Yes mga kabrods, ito nga ay nare-reports na ito ay gustong lumipat din pala ng San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin na ito pong si Cliff Fudge ay matagal na rin dito sa Meralco Bolts. Napaka-loyal din ito ng player na to dahil ito nga si Cliff Fudge ay hindi rin mapakawalan ng Meralco dahil napakaganda ng depensa, malaking bagay sa kanila, hustle player, and yung puso nito sa laro ay naandun pa rin. Kaya ito sa SMB, ito naman yung napapansin ni Cliff Fudge na parang mas madali kung ito ay makikipagsanib puwersa sa isang malakas na koponan na katulad ng San Miguel Beermen. Yes, sa tagal-tagal ba naman dito ni Cliff Fudge dito sa Meralco Bolts ay isa lang din naman yung kampyonato na nakuha nito. Yes, alam ko hindi naman niya iniisip yung mga sahod na yan mga kabros, dahil kapag yung player isang superstar dito sa PBA, kapag ang dami mo nang sinasahod, yung championship na lang ang pinaka-inaasam-asam mo. Kaya nga dito sa Meralco Bolts, alam din natin na medyo mahirap ang chance na naman na makapag-champion ulit ito dahil last year, yes, alam din natin na naka-champion sila sa ilang dekada na rin nila dito sa PBA. Last year lang sila nag-champion, pero yun nga, ito pong si Cliff Fudge ay gusto pa rin niya ng another championship. So hindi na niya magagawa ito sa Meralco Bolts, kaya ito balak niyang lumipat ng ibang koponan at magre-request ng trade. Alam din naman natin yung request ng trade ni Cliff Fudge ay medyo pag-iisipan pa ito ng Bolts dahil kawalan din naman ito para sa kanila. Pero kapag nga itong offer ng SMB ay maganda dun sa offer na kukunin nila si Cliff Fudge, baka pumayag pa ang Meralco. Dahil yun nga yung value dito ni Cliff Fudge ay medyo mataas-taas na rin mga kabrods. So ito nga si Cliff Fudge, yung value nito, mga kabalyo nito siguro mga tautuan na mga kabrods. Yung iba dito mga starter or mga role player ng SMB siguro pwede, or bigyan nila ng mga draft picks ang Meralco Bolts para makuha ito pong si Cliff Fudge. Yes, kung gugustuhin talaga ng SMB ito, magagawa ng paraan nito mga kabrods. Well, kung itong si Cliff Fudge naman ay mapunta at matuloy talaga sa SMB, yung matutulong lang din naman ito mga kabrods syempre, unang-una depensa. Alam din naman natin kaka-champion lang ng SMB sa All Filipino Cup tapos ng rookie draft natin, and nakakuha pa sila ng maayos na rookie na katulad ni Chris Miller. Tapos ito na nga, governors na tayo mga kabrods, may import na tayo. Dito yung pinaka-specialty ni Cliff Fudge, yung may import conference. Bakit? Import stopper, great defender. Maganda ang hustle na ito sa laro. Yes, minsan nga kapag may import, dun ito lumalakas. Kaya ito pong si Cliff Fudge mga kabrods, mas gugustuhin nito kapag may kalabang import. Kaya dito sa governors, dito gustong lumipat ni Cliff Fudge sa SMB, at ang SMB naman ay pinag-iisipan dahil effective nga rin talaga ang isang Cliff Fudge sa import conference. Kaya dito mga kabrods, alam din naman natin kaka-champion lang ng SMB tapos susunod-sunurin na nila ito, sabi nga rin sa mga reports and rumors, dahil gusto nga nila ng Grand Slam bid. So ito na nga, ito pong si Cliff Fudge, pag nakuha nila ito, baka nga possible at may chance talagang mataas ang chance na makapag-champion ang SMB ulit ngayong Governors Cup 2025. Dahil alam din naman natin na kung gaano kalakas din yung isang Cliff Fudge, yung strength nito, yung depensa, yung hustle sa laro ay naandun pa rin talaga mga kabrods. Kaya hindi rin mawawala sa kanya yung pagiging physical na player. Yan din naman talagang isa sa mga dahilan kung bakit hindi ito pinapakawalan ng Bolts. Kaya ikaw mga brods, tingin nyo ba isang Cliff Fudge ay babagay ba ito sa SMB? Dahil syempre, sabi nga nila, defense wins championship and hustle plays. Kaya komento mo lang mo dito mga brods at isa natin yan. Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods. Alam nyo ba, ito pong si Mo Tautua. Yes, speaking of trades naman mga kabrods, sister team trade ito, gustong ilipat ni Boss Al ito pong si Mo Tautua sa Barangay Nebra San Miguel. Sabi ni Boss Al Francis Chua na parang sobra-sobra ng SMB. Meron na nga silang Junmar Fardo, may Bronjal pa sila, tapos may Mo Tautua. Gusto rin naman kasi ni Boss Al na maging balanse yung kanyang mga kuponan. Kaya nga ito pong si Mo Tautua ay balak ng ilipat naman sa Barangay Nebra San Miguel, dahil alam natin na nakakuha ng Norbert Torres ang Ginebra, tapos yung 6'6" naman na si Barasi ay hindi naman din kinuha ng Ginebra yung rookie na yon. Kaya ito nangangailangan na naman sila ng big man. So imbis na nga kumuha nga doon ng mga free agent, why not dito na sa veteranong Mo Tautua ang kukunin nila.
Tapos sa SMB naman, makakakuha din naman ng mga reliable big man nito. Pero para nga lang din bumalanse yung koponan ni Boss Al na Ginebra at SMB, ay dito niya ilalagay si Mo Tautua. At ito, mga reports and rumors na rin natin, maski si na Mr. Snow Badwa nga ito pong si Mo Tautua, isa rin sa mga naru-rumor dito sa mga blockbuster trade na talagang i-release na ito ng SMB or ilalagay sa trading blocks, or di naman baka ma-release tapos mas madaling makuha ito ng Ginebra dahil hindi na sila kailangan makipag-trade. So ito nga mga kabrods, kung makuha naman ng Ginebra itong si Mo Tautua, syempre malaking tulong ito sa ilalim. Sinabi ko na nga kanina, nangangailangan ng big man, kulang pa yung Norbert Torres, tapos nawala pa yung Jamie Malonzo. Kailangan talaga nila ng isang Mo Tautua, isang 6'8" na big Mo. Malaking bagay ito sa ilalim mga kabrods. Parang import nga rin ng gumalaw nito, physical nito parang import na rin, kaya malaking bagay ito at makatulong si Japet Aguilar. Kaya nga mga kabrods, ito pong si Mo Tautua, limitado na rin naman minuto nito sa SMB. Kung sa Ginebra, mamamaximize pa yung talent nito ni Coach Tim Cone. At malay natin, baka isa siya sa mga magiging starter na big man ng Barangay Ginebra ito. Kaya ito mga brods, hindi lang naman si Mo, maski ito pong free agent na si Terrence Romeo. Yes mga kabrods, ito habang free agent si Romeo, dapat gumalaw ng Barangay Ginebra San Miguel dito dahil mapapakamot ulo na naman sila kapag ito mo si Terrence ay makuha ng iba. Alam din naman natin si Romeo nakikipag-training ngayon or nakikipag-kondisyonan ngayon sa 3x3. Yes, kung nanonood kayo, fan kayo na Terrence Romeo dyan sa Ayala Malls, andun pa rin yung galaw ni Terrence. Kaya nga mga brods, kung ako sa Barangay Ginebra San Miguel at bakuran na nila si Romeo, alam din naman natin magagaling naman guardia ng Ginebra. Isang forward lang din naman yung kinuha nila ngayong rookie draft, si Sonny Estil, yung 6'3" na yun. Kaya nga yung mga guardia dito, katulad niya na RJ Barrientos, Thompson, kailangan din naman ng katulong yun. Tapos nawala pa si Tenorio, di ba? Coach na ng Magnolia. Kaya pwede kung makuha nila yung veteranong Terrence Romeo. Hindi lang basta veterano, former scoring champion ito ng PBA. Kaya kung gusto ng Ginebra ng super scorer na local, dapat bakuran na nila si Terrence mga kabros habang free agent pa ito. Yan ang maganda, free agent. Kung kukunin mo si Terrence, hindi ka na kailangan makipag-trade pa, hindi ka na maglalagas pa. Kaya nga maganda para sa Ginebra at pag-isipan nila ito ng mabuti dahil ito, kung gusto nila ng purong scorer, kung kailangan mo ng clutch player, isang magaling na point guard, shifty point guard, matalinong point guard, scorer na point guard, dito ka na kay Terrence Romeo. Dahil one of the consistent point guard din naman ito dito sa PBA. Kaya ito mga bros, veterano na kung maglaro. Kaya ito para sa Barangay Ginebra San Miguel, i-add nila Mo Tautua plus Terrence Romeo sa kanilang lineup. Kaya ito mga bros, sa tingin nyo ba mas lalong lalakas ang Barangay Ginebra San Miguel dito? Kaya komento mo lang opinion mo dito mga bros, at isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga bros. This is Kings Basketball. Yun lang.